Hello, good morning everyone. Ngayong araw ay simula na ng month-long vacation. So, samantalin natin yung pagkakataon para makagawa ng mga bagay-bagay na kailangan natin dito sa loob ng aming bahay. Okay? So, pasok tayo. Okay. Yan. Dito sa side na to, ayan, yung iba dyan, mga regalo, yung mga nakalagay dyan. Yung floating shelves dyan, na yan ay binili ko sa Lazada. Tapos, kinabit ko dyan para merong paglagyan ng mga abubot na ganyan. Okay. So, dito naman sa kabila, ito yung papuntang sa hagdanan, paakyat. Yung side na yan, yan yung orasan, yan po ay regalo sa amin. Tapos, yung salamin, yan po ay nabili namin doon sa grocery na malapit dito na binibilhan namin ng mga pangangailangan. Okay. So, dito naman sa side na to, ito yung dirty kitchen. So, ipapagawa pa namin yan. Kaya lang wala pa tayong budget. So, i-extend namin doon yung kusina. Dapat. Okay. So, ito yung kusina ng bahay na to. So, maliit lang siya. Kaya pwedeng extend doon sa likod. Yan. So, dahil every weekend ay nandito kami, kaya ang ginagawa namin, naglagay na kami ng mga gamit na pwede namin gamitin. So, kagaya nito, yan, ito ay kitchen rack. Naglalagyan ng mga plato, mga baso, at kung ano-ano pa. So, binili ko to sa Lazada worth 1,000 plus. Tapos, dito ko na siya in-assemble. Ayan. Okay. So, ang nakaganda dito kasi bukas siya sa ilalim. Nadidrain yung mga tubig kapag bagong hugas yung mga plato. So, dire-diretso yung tulo niya sa baba. Hindi siya na-stuck sa loob. Yan. So, mabilis mag-dry yung mga plato. Okay po. Yan. Another na bagay na ginawa ko dito sa loob ng bahay. So, nagdi-DIY tayo para makatipid. Yan. Itong lamisitang ito. So, a month ago, ginawa ko to para meron na kaming maliit na kapag kumakain. Kasi hindi pa ako makapaggawa ng malaking table talaga. Dining table dahil yung space nga sa kusina ay hindi pa siya na-extend hanggang sa likod. So, kailangan nating iurong papunta doon sa likod yung lababo at saka yung lutuan para maging maluwag yung lagayan ng dining table. Okay? Pupunta tayo dito sa loob ng kwarto. Yan. Ito yung kwarto namin dito sa baba. Tapos, yan. Kanina bumili ako ng kahoy. So, ito yung kahoy na pinili ko. Dos Fortress. So, ano yan? 12 feet yung haba. Ang ginagawa ko ay pinaputol ko dun sa binilhan ko na hardware para mapagkasya ko sa sasakyan. So, gagawa tayo ng frame ngayon ng higaan. Tapos, next time, magbalik ko dito kasi weekend ngayon, first day ng bakasyon. Tapos, ako lang nandito kasi yung wife ko ay meron pa silang pasok. Balik ko dito. Siguro within this, mga ilang araw lang kasi hindi pa ako nakabili ng plywood para pang side ng higaan. Okay? So, let's go!
Ayan, so ito na po yung frame ng ating higaan, ano. May isa pang ilalagay dito na ano, kaso lang pinapos tayo ng pako. Parami kasi yung maliliit na pako doon sa binili ko. Sa ibang araw, bago bumalik dito, bibili ako ng plywood. Tapos lalagyan natin dito bago natin ipatong yung sahig ng kanyang higaan na to. Tapos lalagyan natin ng braces para matibay. Okay, thank you for watching. Mabuhay po kayo. Ang init. Nawala ng kuryente dito. Ayan, napakainit.